Hi everyone, it's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Guys, gusto ko lang i-share to sa inyo. This is based on my personal experience sa pag-claim ko ng aking maternity benefits sa SSS. Kung bakit, ano ba ang dahilan, kung bakit ang amount ng estimated maternity claim ay magkaiba doon sa actual na mismo na natanggap ko. Kasi alam ko meron ditong same case sa akin. Nalilito din ako paano nangyari yun. Wala akong late payment sa SSS. So makikita nyo dito guys, nung nag-apply ako ng maternity 2, ng MAT 2, yan yung after mga nakanaha, lalabas kasi dyan ang iyong estimated amount. Lumalabas sa akin ang 52,500 pesos. Which is, same po yan sa aking sariling computation dahil marunong akong mag-compute guys ng maternity benefits. Kaya naman, nung nakita ko yung estimated amount, natutuwa din ako kasi same siya sa computation ko on my own. Kaya ina-expect ko talaga na ang amount na makukuha ko ay ito din, 52,500. Pero, nung natanggap ko na ang aking maternity benefits, nag-iba ang amount. Ito na siya, nagiging 43,750 pesos na lang. Kulang na ng 8,750 pesos. So, syempre, sobrang na-disappoint ako dyan, guys. At hindi ko yan matanggap dahil 8,000 din yan, napakalaki niyan. So, ang ginawa ko, nag-email ako sa SSS. Yung usaptayo.sss.com. So, nag-email ako doon. Nagkaroon kami ng mahabang conversation. Hindi ko talaga tinatantanan sila nang hindi ko malalaman paano nangyari. Bakit? Wala naman akong late payments na nangyari sa SSS ko. So, ito ang aking date of delivery, November 24, 2025. Ang semester of contingency ko, July 2025 to December 2025. Ang 12-month period ko ay July 2024 to June 2025. So, itong 12-month period, di ba, dito kukuha si SSS ng kukumputin doon sa iyong maternity na makukuha sa kanila kung magkano. Maximum of 6 months na may pinakamataas na MSC ang kukunin nila at yun ang i-compute. So, nangyari sa akin guys, ito. Nung tinignan ko yung mga contributions ko mula July 2024 hanggang June 2025, ito yung may mga matataas ako na contributions. Matataas na MSC. Ang total ng MSC ko dyan ay 90,000. I-divide natin ang 90,000 sa 180 days. So, meron tayong 500. Diba? ADSC. So, 500 times 105 days. Kasi yan yung sa normal delivery or kaya cesarean. So, 500 times 105 days, that is 52,500. So, yun yung sa computation ko at yun din sa estimated. Ngayon nga, dahil iba na ang amount, hindi na tugma doon sa actual ko. Sabi ko sa SSS, paano nangyari? Wala nga akong late payments. So, ito yung nagiging sagot nila, guys. Which is, hindi rin ako natuwa talaga na ganito pala yung kanilang policy. Sabi ni SSS, ito guys, upon checking your records, your contributions for June 2025 were paid on July 2025, which already falls within your semester of contingency. For this reason, these contributions could no longer be included in the benefits computation, hence the reduced maternity benefit amount. Diba ang pangit? So, ang nakikita kasi dito, diba guys, ang computation ko hanggang June 2025. Kasi 3,000 yung hinulog ko dito. Itong June 2025, binayaran ko ng first week ng July 2025, guys. Kaya diba, hindi siya late? For the month of June, babayaran mo ng July first week. Hindi siya late. Pero, pagdating pala kay SSS, guys, dapat yung pagbayad mo, hindi siya tatama doon sa semester of contingency mo. Kasi ito nga ang semester of contingency ko, July 2025 to December 2025. Dahil daw ang June 2025, paid ko siya, nabayaran ko siya ng July 2025, hindi na siya pasok. So, ganun pala si SSS. Hindi pala sila nag-base, guys, doon sa buwan na, let's say for example, July, for the month of July, ang binayaran ko niyan. Kumbaga, June naman, tapos first week lang ng July, so dapat pasok pa siya. Pero pagdating pala kay SSS, guys, ganun. Kaya dito, sa mga nanonood ngayon, guys, sa mga pregnant dyan, ang dami pa naman dito, di ba, pag kailan nabuntis, maghahabol ng payment. Dapat yung pagbayad nyo, hindi yan pasok doon sa semester of contingency.
Kasi pagpasok siya sa semester of contingency, hindi na siya isasama doon sa sa computation. Kaya nangyari itong 43,750 na actual ko, guys. Tinanggal na nila itong June 2025 ko dahil nabayaran ko siya ng July. So ang isang nadagdag dito, December 2025 ko, which is ang MSC ko lang dun ay 5,000. Kaya yon, ang naging total MSC ko ay 75,000 yun. Tapos divide by 180, so 416.66 times 105 days equals 43,750. So yun lang yung actual na natanggap ko. Ayan. Naloka ako. So may ganun din pala sila, guys, pagdating sa computation ng maternity. Kahit pa hindi ka late payment, pero kung yung buwan ng pagbayad mo ay pumasok na siya doon sa semester of contingency mo, wala na, hindi na nila yung sasama. Nakakaloka, no? Anyway, so yun po. Bago ko po end ang ating video for today, i-recommend ko lang sa inyo, guys, sa mga naghanap dyan ng whitening body lotion, ang ating RDL Papaya plus vitamin E. At of course, ang ating well-known Alada Whitening Body Soap made from Thailand. So, ang link ng mga products na to, ilalagay ko po sa description nitong video. Nasa title po ng video, guys. Check nyo lang yan. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.